Noong July 13, 2026, inanunsyo ni Donald Trump sa social media na mula ngayon, kikilalanin ng Amerika bilang the Guardian of the Hormuz Strait, ang tagapagbantay ng Strait of Hormuz. Para raw maging patas, dapat bayaran ng Amerika sa rate na 20% sa lahat ng kargamento, kapalit ng kaligtasan at seguridad na ibibigay nito sa nasabing daang dagat. Magsisimula raw agad ang proseso at pagbuo ng sistemang ito, dagdag pa niya. Sa parehong pahayag, ibinalik din ni Donald Trump ang naval blockade laban sa mga barkong papunta o galing sa Iran na magsisimulang ipatupad sa July 14. Ang Strait of Hormuz ay isang makitid na daang dagat sa pagitan ng Iran at Oman. Bago sumiklab ang kasalukuyang digmaan, halos ikalimang bahagi ng langis na ginagamit sa buong mundo ang dumaraan dito. Pero ang hindi pinaliwanag ni Trump ay ang mahalagang detalye ng kanyang plano. Paano kukwentahin ang sisingilin na 20%? Sino ang magbabayad? Sino ang mangongolekta ng pera? Ano ang mangyayari sa mga barkong tatangging magbayad? Pero makalipas lang ang ilang oras, dumating mula sa Iran ang pinakamalaking sorpresa. Hindi sinabi ng Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi na mali ang paniningil sa mga barko. Sa halip, ginamit niya ang mismong argumento ni Trump. POTUS is absolutely right, isinulat niya. Ayon sa kanya, ang sino mang nagbibigay ng ligtas at protektadong pagdaan sa mga commercial vessel sa Strait of Hormuz ay dapat bayaran para sa serbisyong ito. Pagkatapos, binaliktad niya ang argumento. Ang Iran daw ang noon pa man ay tagapagbantay na ng strait at mananatili itong ganon habang buhay. Dagdag pa niya, masyado raw malaki ang 20% at maniningil ng patas ang Iran. Sa gitna ng digmaan, nagmistulang nagtatawaran sa publiko ang dalawang bansa tungkol sa presyo ng ligtas na pagdaan sa Hormuz. Kinukutya ni Araghchi si Trump, hindi sinasang-ayunan. Pero pansinin kung ano ang hindi niya tinututulan. Ang ideyang dapat bayaran ang nagbibigay ng seguridad sa strait. Ang tinututulan lang niya ay kung sino ang may karapatang makapangolekta. Para kay Araghchi, ang karapatang yon ay para lang sa Iran. At yan ang tunay na kwento. Hindi nag-aaway ang Amerika at Iran kung dapat bang bayaran ang tagapagbantay ng Hormuz. Nag-aaway sila kung sino ang dapat na tagapagbantay. Paano nauwi sa ganito ang pinakamahalagang ruta ng langis sa mundo? Para maintindihan ang anunsyo ni Trump, kailangan muna nating balikan ang ginawa ng Iran. Nagsimula ang digmaan noong February 28, 2026 nang salakayin ng Amerika at Israel ang Iran. Bilang gante, idineklara ng Iran na sarado ang Hormuz at sinalakay ang ilang barkong dumaraan dito. Ang Hormuz ang nag-iisang daan na nag-uugnay sa Persian Gulf sa bukas na karagatan. Kaya ang langis at gas na iniluluwas ng Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait at Iraq ay kadalasang kailangang dumaan dito. Makalipas lang ang ilang linggo, iniulat ng isang ahensya ng United Nations na bumagsak ng halos 95% ang bilang ng mga barkong dumaraan sa Hormuz bawat araw. Pero may ginawa pa ang Iran na mas kakaiba kaysa sa simpleng pagsasara ng Hormuz. Ginawa nitong kondisyon ang pagkuha muna ng pahintulot bago makatawid ang mga barko. Nasa hilagang panig ng strait ang baybayin ng Iran at malapit sa mga ruta ng mga commercial vessel ang mga puwersa nito. Ayon sa mga ulat, ang mga barkong gustong tumawid ay kinailangang kumuha ng clearance sa Iran, sumunod sa itinakdang ruta at maghintay ng pag-aproba. Ayon naman sa Bloomberg, may mga barkong nagbayad ng napagkasundo ang halaga kapalit ng ligtas na pagdaan. May mga kasong umabot umano sa halos $2 milyong para sa isang biyahe. Pero magkakaiba ang mga halaga. Walang opisyal na listahan ng presyo at walang ebidensyang lahat ng barko ay nagbayad. Hindi ito pare-parehong toll. Mas mukha itong pahintulot na hiwalay na ibinibigay sa bawat barko habang alam ng lahat na maaari silang harangin o salakayin kapag hindi sila sumunod. Pero ito ang pinakamahalagang detalye para sa ating kwento. Iginiit ng Iran na hindi ito nangongolekta ng toll. Ang toll ay bayad na ipinapataw dahil lamang sa pagdaan sa isang lugar. We do not charge tolls, sabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Iran na si Ismail Bagay. Pero sinabi rin niyang may mga serbisyong ibinibigay na nangangailangan ng kaukulang bayad, kabilang ang tulong sa paglalayag at pangangalaga sa kapaligiran. Sa madaling salita, ito ang posisyon ng Iran. Hindi namin kayo sisingilin dahil lamang sa pagdaan nyo. Sinisingil namin kayo para sa mga serbisyong ibinibigay namin habang dumadaan kayo. Tandaan natin ang puntong ito dahil babalikan natin ito mamaya. Ano ang tugon ng Amerika?
Tinawag ng US Treasury Department ang sistema ng Iran na maritime extortion o pangingikil sa mga barkong dumaraan sa Hormuz. Nagbabala rin itong ang mga kumpanyang magbabayad sa Iran ay maaaring mapatawan ng sanctions ng Amerika. Ibig sabihin, hindi lang kinondena ng Washington ang paniningil. Nagbanta rin itong parusahan ang mga magbabayad. Simple ang prinsipyo ng Amerika. May karapatan ang mga barko na dumaan sa mga international strait at walang bansang dapat maningil dahil lamang sa pagdaan. Para sa mga opisyal ng Amerika, walang nababago ang pagtawag dito bilang service fee kung wala namang tunay na kalayaan ng mga barko na tumangging magbayad. Noong June 17, nilagdaan ng Amerika at Iran ang isang pansamantalang kasunduan. Sa ilalim nito, nangako ang Iran na pahihintulutan ng ligtas na pagdaan ng mga commercial vessels nang walang bayad sa loob ng 60 araw. Sinabi pa ni Trump na dapat manatiling permanently toll-free ang Strait of Hormuz. Kaya noong kalagitnaan ng June, malinaw ang posisyon ng Amerika. Walang barkong dapat piliting magbayad para lamang makadaan sa Hormuz. Pero wala pang isang buwan nang lumipas, inanunsyo ni Trump ang 20% na singil ng Amerika. Sa unang tingin, mukha itong ganap na pagbaliktad. Kinondena ni Trump ang sistema ng Iran pagkatapos ay tila ginaya rin niya ito. Pero hindi pa yan ang buong kwento. Dahil ilang buwan bago ang anunsyo ng 20% na singil, ipinahiwatig na ni Trump na maaari ring maningil ang Amerika. Balikan natin ang April 2026. Halos 6 na linggo nang nagpapatuloy ang digmaan at kakaanunsyo pa lang ng 2 linggong ceasefire. Pumayag ang Iran na muling buksan ang Hormuz pero gusto pa rin nitong maningil sa pagdaan ng mga barko. Nang tanungin ng isang mamamahayag kung pumapayag ba siyang maningil ang Iran ng toll sa Hormuz, hindi kinondena ni Trump ang ideya. Sa halip, sinabi niyang pinag-iisipan ng Amerika na gawin ito bilang isang joint venture. Isang sistemang magkasamang pangangasiwaan ng Amerika at Iran. Ibig sabihin, habang tutol ang gobyerno niya sa singil ng Iran, si Trump mismo ay bukas sa ideyang makibahagi rito ang Amerika. Hindi natuloy ang ideya. Sinabi ng European Commission na labag daw ito sa international law. Pero noong June, ilang araw matapos lagdaan ng pansamantalang kasunduan, isinulat ni Trump na walang toll na ipapataw sa Hormuz. Maliban na lang kung ang Amerika mismo ang magpapataw nito kapag hindi natuloy ang pinal na kasunduan. Noong June pa lang, hayagan nang inireserba ni Trump ang karapatan ng Amerika na maningil kapag bumagsak ang usapan. At bumagsak nga ang kasunduan. Inakusahan ni Trump ang Iran na lumabag dito. Para naman sa Iran, ang Amerika ang unang lumabag sa kanilang napagkasunduan. Muling nagpaputok ang Iran laban sa mga commercial vessel na dumaan sa rutang hindi nito inaprubahan. Muling ipinataw naman ng Amerika ang sanctions sa pagluluwas ng langis ng Iran at naglungsad ng panibagong mga pag-atake. At noong July 13, inanunsyo ni Trump ang mismong posibilidad na binanggit niya noong June. Ang Amerika ang magiging tagapagbantay ng Hormuz at maniningil ng 20%. Kaya hindi ito biglang pagbabago ng isip. Hindi palaging tutol si Trump sa ideya ng paniningil sa Hormuz, lalo na kung Amerika ang mangongolekta at makikinabang rito. Ang malinaw niyang tinututulan ay kung ang Iran lang ang kumokontrol at nakikinabang sa paniningil. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng magiging singil ng Amerika at singil ng Iran? Ayon kay Trump, mahigit 50 taon nang pinoprotektahan ng Amerika ang Strait of Hormuz nang walang natatanggap na bayad, habang ang ibang mga bansa ay kumikita mula sa kalakalang dumaraan dito. Mayayaman naman daw ang mga bansang yon, kaya hindi nila maaaring asahan na patuloy itong gagawin ng Amerika ng libre. At totoo namang may aktwal na serbisyong ibinibigay ang Amerika. Ayon sa US Central Command, mula noong simula ng May, nakatulong ang mga puwersa ng Amerika sa matagumpay na pagdaan ng mahigit 800 commercial vessels at halos 400 milyong bariles ng crude oil sa Hormuz. Isa itong aktwal na dokumentadong military operation. Ang Iran raw ang lumikha o nagpalala sa panganib at pagkatapos ay naniningil sa mga barko kapalit ng ligtas na pagdaan. Ang Amerika naman daw ang nag-aalis ng panganib at humihingi lang ng kabayaran para sa proteksyong binibigay nito. Pero tignan natin ang halagang gustong singilin ni Trump. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano talaga ang ibig sabihin ng 20%. Ibabatay ba ito sa halaga ng kargamento? Ang isang malaking oil tanker ay maaaring magkarga ng halos 2 milyong bariles ng crude oil. Sa presyong mahigit $80 kada bariles, maaaring lumampas sa $160 million ang halaga ng kargamento.
Kung kikwentahin ng 20% batay sa halaga ng kargamento, mahigit $30 million ang kailangang bayaran ng tanker para lang sa isang pagdaan sa Hormuz. Ayon sa maritime analyst na si John McCown, karaniwang nasa 2% hanggang 3% lang ng halaga ng kargamento ang kabuuang bayaring hinaharap ng mga shipper bago ang digmaan. Kung 20% ang sisingilin, napakalaki nito at sa kanyang pananaw, maaaring walang shipping company ang papayag na magbayad. Pero maaari ring ang 20% ay tumutukoy sa gastos ng Amerika sa pagbabantay. Isang kontribusyong hihingin sa mga gobyerno, hindi sa bawat barko. Hindi pa ito pinapaliwanag ng White House. Hanggang ngayon, wala pang singil na nakokolekta at wala pang nilalabas na sistema. Ngayon, kung tumanggi ang isang barko na magbayad sa Amerika, ligtas pa rin ba itong makakadaan sa Hormuz? Kung tunay na voluntaryo ang pagbabayad, kung maaaring humingi at magbayad ng isang barko para sa American escort, o tumanggi at malaya pa ring bumiyahe ng mag-isa, mas maituturing itong bayad para sa isang serbisyo at hindi isang toll. Pero kung magiging kondisyon ng pagbabayad para makadaan ng ligtas, gagana itong parang isang toll, ano man ang itawag dito. At yan din ang argumentong ginamit ng Washington laban sa Iran. At sa ngayon, mapanganib ang tumangging kumuha ng proteksyon. Noong mismong araw ng anunsyo ni Trump, inulat ng state television ng Iran na nagpaputok ng warning shots ang Revolutionary Guard para pigilan ang dalawang barkong tumatawid umano ng walang pahintulot. Kaya narito ang susunod na tanong. Kahit totoong nagbibigay ng proteksyon ng Amerika, may karapatan ba itong maningil sa isang strait na hindi naman nito pag-aari? Ang Hormuz ay nasa pagitan ng Iran at Oman. Sila ang tinatawag na coastal states, ang mga bansang may baybayin dito. Hindi kabilang ang Amerika. Sa ilalim ng International Law of the Sea, may karapatan ng mga barko ng lahat ng bansa na dumaan sa mga strait na ginagamit para sa pandaigdigang paglalayag. Tinatawag itong transit passage. Sa madaling salita, hindi maaaring pigilan ng Iran o Oman ang tuloy-tuloy na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Maaari silang maningil para sa isang voluntaryong serbisyong aktwal na binigay sa isang barko, pero hindi sila maaaring maningil ng toll dahil lang sa pagdaan nito. Noong mismong araw ng anunsyo ni Trump, muling nilinaw ito ng International Maritime Organization o IMO, ang ahensya ng United Nations para sa pandaigdigang shipping. Ayon sa IMO, walang legal na batayan para magpataw ng sapilitang toll sa mga barko dahil lamang sa pagdaan ng mga ito sa isang strait. Ito ang prinsipyong ginamit laban sa Iran at maaari rin itong gamitin laban sa anumang sapilitang sisingilin ng Amerika. Kung maging ang Iran na mismong may baybayin sa strait ay walang karapatang maningil dahil lamang sa pagdaan, paano magkakaroon ng mas malaking karapatan ng Amerika na libu-libong kilometro ang layo? Magiging salungat din ito sa mismong freedom of navigation na matagal nang ipinagtatanggol ng Amerika sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang sa South China Sea. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung legal o illegal ang plano ni Trump dahil wala pa itong inilalabas na sistemang maaaring suriin. Pero may isang katotohanang hindi kayang lutasin ng batas. Maaaring bigyan ng international law ang isang barko ng karapatang dumaan sa Hormuz. Pero hindi kayang pigilan ng kahit anong batas ang mga missile, mine o drone. Noong April, 2 destroyer ng US Navy ang tumawid sa Hormuz para patunayang bukas ang ruta. Ayon sa isang radio recording na nakuha ng Wall Street Journal, direktang binantaan ng puwersa ng Revolutionary Guard ang mga warship na ito. Bago pa ang pagtawid na yon, tinawag na ng mga opisyal ng US Navy ang strait na isang kill box ng Iran. Isang makitid na lugar na puno ng mga missile, drone at mines. Kahit ang pinakamakapangyarihang Navy sa buong mundo ay direktang binabantaan habang dumadaan sa Hormuz. Paano pa kaya ang isang ordinaryong tanker na walang armas at may mga 20 tripulante lang? Nakasulat sa international law ang karapatan nitong dumaan. Pero ang aktwal nitong kaligtasan ay nakadepende sa puwersang kumokontrol sa tubig sa paligid nito. Kung hindi kinikilala ng Amerika at Iran ang otoridad ng isa't isa, sino ang magpapasya kung ano ang dapat bayaran ng mga barko? Tingnan natin kung ano talaga ang hawak ng bawat panig. Hawak ng Iran ang lokasyon. Malapit sa mga ruta ng mga barko ang mga puwersa nito at kaya nitong pagbantaan, pigilan o salakayin ang mga dumaraan. Hawak naman ng Amerika ang mas malaking puwersang militar. Ito lang ang may kakayahang mag-escort ng maraming barko sa Hormuz kahit tutol ang Iran. Pero kailangang panatilihin ang puwersang ito ng libu-libong kilometro mula sa sariling teritoryo at napakalaki ng gastos.
Sa ngayon, ang Iran lang ang may dokumentadong sistema ng pagkuha ng clearance at paniningil sa ilang barkong dumaraan sa Hormuz. Ang kay Trump ay anunsyo pa lang, walang mekanismo at walang kumpirmadong koleksyon. Sa ngayon, mga salita pa lang ito. Sa loob ng mga dekada, nanatili ang prinsipyo ng malayang pagdaan sa mga strait dahil na rin sa presensya ng pinakamakapangyarihang navy sa mundo na nagbabantay sa mga mahahalagang ruta ng hindi naniningil. Pero pinapahiwatig ng anunsyo ni Trump na maaaring patapos na ang panahong libre ang proteksyong ito. Sinasabi naman ng sagot ni Araghchi na dapat ngang bayaran ang nagbabantay sa Hormuz. Pero para sa kanya, ang Iran ang dapat makatanggap ng bayad. Maaring magbago pa ang 20%. Maaring hindi maipatupad ang plano. Pero ang mas malaking tanong ay ang pamantayang maiiwan ng krisis na ito. Kung ang ligtas na pagdaan sa Hormuz ay mangangailangan na ng bayad sa kung sino mang puwersang militar ang kumokontrol sa proteksyon, tolma nang itawag dito, fee o reimbursement, magkakaroon ng isang strait na bukas pero hindi libre. Like and subscribe!